Pag-usapan natin ngayon ang batuhan ng akusasyon between the PNP at ang dating Pangulong Duterte. Unang nagbigay ng official statement ang PNP, naglabas sila ng mga datos sa PNP na ang daming mga naghirap na pulis, napaslang, wounded, nakasuhan, natanggal sa serbisyo dahil sa war on drugs. So, pinapalabas ng PNP na hindi marunong tumupad sa pangako si Pangulong Duterte kasi sabi niya, I take full moral and legal responsibility whatever happens sa war on drugs. So, pinabayaan mo sila. Ito ang mga datos. Sa quad hearing, sabi naman ng Pangulo, huwag niyong paniwalaan yan si Marbel. Hindi niya na-record lahat ang tulong ko sa mga pulis. Kahapon, nagpahayag ang PNP spokesperson, General Pajardo, na we stand by our data. Hindi gawa-gawa lang itong data namin. Talagang kawawang mga pulis. Pakinggan natin ang resbat ng PNP kay Pangulong Duterte. Ating Pangulo sa mga kanyang pananalita, but the records will not lie po. Pumalag ang Philippine National Police sa pahayag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa House Quadcom kahapon na huwag paniwalaan si PNP Chief Police General Romel Francisco Marbel. Ito'y kaugnay sa mga pulis na umaray na pabayaan matapos na ipatupad ang war on drugs ng Duterte administration. Ayon kay PNP Public Information Office Chief, Police Brigadier General Jean Fajardo, suportado ng data ang naging pahayag ni General Marbel kaugnay sa mga pulis na naapektuhan sa kampanya laban sa iligal na droga noong panahon ng panunungkulan ni dating Pangulong Duterte. This is not only the statements of our Chief PNP, this is the records na nandun po sa PNP na ito'y galing sa ating DPRM, sa ating Directorate for Personnel and Records Management, particularly yung mga killed in action, wounded in action. Doon sa mga nakasuhan po naman natin, ang nag-provide ng data po niyan ay DIDM. So, hindi ito biro po itong data po na ito, ma'am. So, hindi po ito panalilita lang ng ating Chief PNP. This is a backup by a solid data po. Sa katunayan, hindi aniya biro ang 1,214 na mga pulis na naapektuhan ng war on drugs mula July 2016 hanggang June 2022. Mula sa nasabing bilang, 312 dito ang nasawi. 974 naman ang nasaktan habang gumaganap ng kanilang trabaho. Nasa 100... Okay, so magbigay lang ako ng reaction dito, yung data ng police. 1,214 ang total na naapektuhan pulis sa war on drugs. So, granting na totoo ito yung killed, 312. So, wala na tayong magagawa yan. Kailan yung 6 years na kampanya, war on drugs, to me, hindi masyadong malaking bilang yan. Kailan, dito nyo makikita yung sakripisyo ng pulis. So, saludo tayo mga pulis. Itinayang kanilang mga buhay. Kaya, ang question na is yung legal assistance na pinabayaan. So, wounded, ganun din, 974. Medyo madami-dami. Kaya lang, mas madami yung mas madami yung Marawi Seeds. Libo-libo. Walang angal doon sa Marawi Seeds. Yun ang isang pinakamatinding giyera na napagdaanan ng ating bansa, yung Marawi Seeds. Ito, maliit lang ito kumpara sa Marawi Seeds. Dito tayo sa dismissed from the service. 195. Ang tanong, ito bang 195 na dismissed from the service? Legitimate operation ba ito o ito na yung mga police iskalawag? Yun ang tanong. Kasi admittedly, may mga police iskalawags, may mga ninja cops. O bakit? Bakit tutulungan ni PRRD? Bakit tutulungan ng... Sabi na ni PRRD doon sa Quadcom hearing, hindi basta-basta tatanggalin ng mayan. May kasalanan yan. So bakit isisi nyo sa Pangulo
itong na-dismiss na 195. Na I am very sure, hindi i-dismiss, dumaan sa due process ito. Wala nang kasalanan ng Pangulo. O, dito tayo sa incarcerated, 20. Maliit lang. Ay, ito na yung mga, yung mga napatunayan na nagkasala. Incarcerated. Totoo naman na may mga nadamay. Totoo na may mga pulis na na-involved sa illegal na droga at sila ang gumagawa ng ganitong kalukuhan. Kaya makulong ka. Huwag niyong isisi sa Pangulo. Itong mga nakakulong. Dito tayo yung with criminal charges, 214. So, again, ang question dyan is, itong mga may kaso, lahat ba yan legitimate operation or nasobrahan nila? O granting na legitimate operation lahat, inamin naman ng Pangulo, hindi ko alam yan. O, makita nyo yung puso ng Pangulo. Nung nalaman niya na ganun ba, may magkakaso man, I will raise up 1 million pesos. O, doon mo makikita ang puso ng Pangulo na gusto niya, mahal niya ang mga sundalo at pulis. Saksi ako niyan. Dahil, pag-upo pa lang niya, ano ang una niyang ginawa? Siya lang ang presidente na nakagawa nito. Dinobli niya kaagad ang sahod ng mga pulis at sundalo. Kasi gusto niya na maging masigasig ang mga men and women in uniform na lalaban kontra itong illegal nga droga, kontra sa mga makakaliwa, kontra sa mga terorista. Ginawa niyan at alos lahat. Walang dito nyo makita na matulungin siya sa mga men and women in uniform. Tuloy, kami nga mga retired, both AFP and police, na nadamay. Dahil lumaki rin yung pension namin. Yan ba yung sinasabi ng Pangulo hindi marunong tumupad? Well, depende na yan. Public perception na yan. Kung kanino kayo maniniwala. PNP statement, sinasabi na pinabayaan ni PRRD ang mga kapulisan, hindi siya tumupad sa usapan, bahala na kayo. Kaya ako, nag-vlog na ako nito para kung ako ang inyong tatanungin, hindi pwede na pabayaan ni PRRD yung mga kapulisan na tunay na nagtrabaho sa kanilang tungkulin. Yan ang aking pananaw. At yung sinseridad niya nga tumulong, yun na yung promise niya. I hope matupad yun na